Sa ginanap na arrival ceremony ng BRP Miguel Malvar nitong nakaraang araw, kung saan si Secretary Gibo Teodoro ang siyang panauhing pandangal, malinaw na makikita ang mga pangunahing armas ng BRP Miguel Malvar, na talaga namang nakaka-proud tingnan dahil sa unang pagkakataon, ay masasabi nating may barkong pandigma na tayong merong advanced close-in weapon system, at vertical launch air defense system, na noon ay nakikita lang natin sa mga warships ng ibang bansa. Ito ay nangangahulugang may mga barko na tayong mas may defense stance laban sa mga kaaway, sakaling kakailanganin ng pagkakataon. Protektahan ng VL Mica Air Defense System ang barkong ito at mga kaalyado nito, laban sa mga aerial threat tulad ng missile at fighter aircrafts. Habang ang Aselsan Gokdenes close-in weapon system nito, ay siyang magdepensa laban sa mga threat na makakalusot sa umbrella ng VL Mica Air Defense System. Matatandaang noong January ay nilabas ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order para sa pagbili ng mga missile munition ng VL Mica, at ammunitions ng Aselsan Gokdenes close-in weapon system. At sa ating pagkalap ng mga impormasyon patungkol sa mga weapon system na ito ng ating BRP Miguel Malvar, ay ating napag-alaman, na kapag na-deliver na ng MBDA ang launchers ng kanilang VL Mica Air Defense System, ay nangangahulugan ding na-deliver na rin ang mga missiles para dito, dahil palaging magkasama ang dalawang ito. Kaya naman, ating masasabi, na dahil nakakabit na ang missile launchers ng VL Mica, ay nangangahulugang may laman na ito, na ibig sabihin ay fully loaded na ng vertical launch air defense missiles ang barkong ito, at ng kanyang sister ship na BRP Diego Silang, na parating na rin sa katapusang bahagi ng taong ito. Ayon sa Philippine Navy, minamadali na rin nila ang pagbili ngayong taon, ng 2 pang bagong frigates, na ayon sa kanila ay mas capable, at mas advanced pa kesa 2 Malvar-class frigates na ito. Samantala, nitong March 25, ay official nang binalik sa full operational status ang lahat ng mga FA-50 ng bansa, matapos ang 20 araw na grounded status dahil sa pagbagsak ng isang FA-50 noong March 5, na ikinasawi ng 2 personnels, at pagkawasak ng isang eroplano. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng pagbagsak? Dahil ba may problema ang mga eroplanong ito? O tinamaan ba ito ng malakas na armas ng kalaban? Bago tayo magpatuloy, atin munang pakinggan ang investigation report ng ating Air Force, sa sanhi umano ng pag-crash ng nasabing eroplano, sa may bahagi ng Mount Kalatungan, Bukidnon. The Philippine Air Force has completed the investigation on the aviation mishap involving an FA-50 aircraft which happened at Mount Kalatungan, Bukidnon on March 4, 2025. The thorough investigation points to a confluence of factors, including the inherent risks of night flying over mountainous terrain, combined with the complexity of multi-aircraft combat operations. Moving forward, the Philippine Air Force is committed to strengthening our safety protocols, fostering excellence in every mission, through a more robust organizational safety culture, prioritizing the well-being of our personnel and the preservation of our equipment in all future operations. Meanwhile, the Philippine Air Force FA-50 aircraft fleet have returned to full operational status last March 2025, ensuring our readiness to respond to challenges against national defense and security. Currently, our FA-50s are participating in Hope Thunder exercise and will also see action in future multilateral exercises such as that. That's all for the Philippines. Kung ating himayin ang paliwanag ng Air Force, malinaw na hindi technical and mechanical errors ang dahilan, na nangangahulugang walang problema sa eroplano, at ang mga ito mula nang ito ay dineliver hanggang ngayon, at palaging nasa pinakamataas na antas ng airworthiness and combat preparedness. Ang dahilan umano ng pagbagsak ay dahil sa sila ay nasa isang night flying mission, sa isang napaka-complex at mountainous na terrain ng Mount Kalatungan, Bukidnon, at dagdag mo pa ang napaka-complex na multi-aircraft combat operation. Ating hinahangaan ang professionalism ng ating Air Force sa pagpaliwanag ng dahilan ng pagbagsak, nang walang direktang pag-fingerpoint ni numan, dahil merong nagluluksa sa pagkawala ng isa sa kanilang pamilya. Tayo ay sumasaludo sa 2 piloto na nagbuwis ng kanilang buhay para sa sinumpaang tungkulin sa ating inang bayan.
Ngunit kung ating intindihin ang mga dahilan sa pag-crash, dahil di ito technical and mechanical error, maliwanag na ito ay pilot error. Kung ating pagtagpi-tagpiin ang mga report ng mga panahong yun, nagsagawa umano ang tatlong FA-50 ng Night Fly Air Support Mission sa bulubundukan ng Mount Kalatungan Bukidnon, nang nangyari ang aksidente ng isang FA-50, habang ang dalawang FA-50 ay tinuloy at matagumpay na naihulog ang bomba sa specific target. Ayon din sa ibang report, nagsagawa din umano ng low altitude o low flying night operation practice ang Philippine Air Force katulong ang US Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Aircraft. Ang pakay sa mga ganoong tactics ay upang maiiwasan na ma-detect ng mga radar ng kalaban ng mga eroplano sa pamamagitan ng pag-exploit ng mga natural features tulad ng mga bundok upang magkubli sa mga radars ng kaaway. Kailangang maging proficient ang ating mga piloto sa mga ganitong tactics, dahil isa ito sa mga actual scenario na maaring mangyari sakaling may invasion o pang-aatake ng kaaway. Ang low-altitude flying operations ay tunay na isang napaka-high-risk strategy, dahil hindi nakikita ng piloto ang lupa at terrain, at nakabase lamang sila sa mga sensors at ground proximity warning system ng mga FA-50, na magbibigay babala sa kanila kung masyado na silang mababa at mataas na ang risk ng pag-collide sa ibang aircrafts o sa bundok. Bagamat naka-incorporate ang ground proximity warning system sa ground positioning system data at sa mga terrain database, ngunit malaking challenge pa rin kung gagawin ito sa gabi, at mas lalo na kung merong interoperation ng maraming mga eroplano at command centers. Ito ang ini-exercise ng ating mga piloto ngayon, at nakakalungkot ang katotohanang hindi talaga maiiwasan na minsan meron talagang mangyayaring disgrasya. Ang mga F-16 multi-role fighters at iba pang mga multi-role fighters, ay equipped na ngayon ng tinatawag na Ground Collision Avoidance System, na isang advanced safety mechanism na makakatulong ng malaki upang maiwasan ang mga aksidenteng pag-collide sa ibang eroplano o mga bundok. Sa pamamagitan ng Ground Collision Avoidance System, ang eroplano mismo ang magmaniobra upang hindi bumagsak ang eroplano, kung madetect ng mga sensors nito na babangga na ang eroplano ngunit walang madetect na aksyon mula sa piloto. Kaya naman, ang pagbili ng mga bagong F-16 ay makakatulong upang maiiwasan ang mga ganitong disgrasya. Nakakalungkot na tila wala pa ang mga ganitong safety system features sa ating mga FA-50, kaya sana ang aksidenteng ito ay magmumulat sa ating Department of National Defense, na i-upgrade agad ang safety features ng mga eroplanong ito. Ang ating mga FA-50 ngayon sa Cope Thunder 2025, ay inaasahang makipag-dogfight at makipag-exercise sa mga F-16 ng Amerika, at siguradong hindi mawawala ang low-altitude night flying combat operation na ito, dahil bagamat high risk ito para sa ating mga FA-50, ngunit katotohanan kung sasakupan tayo ngayon ng ating kaaway, ang ating mga FA-50 ay obligadong magsagawa ng mga ganitong mission bilang bahagi ng depensa. Ayon sa Philippine Air Force, paiigtingin nila ngayon ang mga safety procedures and protocols sa mga gagawing night flying operations, upang maiiwasang maulit ang mga ganoong pangyayari.